guys! So ayan, share ko lang no, yung pinagkaiba ng cash on delivery sa cash on pick up. Okay? So ito, nakikita nyo, itong nasa likod, 24 jars po yan. So nag-ads ako ng 2 days last week para lang itry kung magkano yung babayaran kong shipping fee, kung magka-cash on delivery ako, tapos iba yung packaging. Own packaging natin siya. Kasi doon po sa Manoff ko, mura na siya. Kasi ang tagal niya na pong nagde-deliver sa LBC. So, meron po yung point system na kapag marami kang naipon na points, bumababa po yung shipping fee sa cash on delivery. Cash on delivery only ha. Yun lang yung promo nila na magkakaroon ka ng mga 40%, 70% discount. So, nung tinry ko, kasi hindi updated ang system ni LBC, eto na. Eto si sir, pangatlong order niya na to. Yung unang order niya po ay 12 jars po ata yun. And then, umorder siya ulit. Tapos itong order niya ngayon, hindi ko na naalala kung kailan ko na-ship. So, nung chinek ko yung conversation namin, pinaship ko to January 29. Kasi February pala ngayon. Tapos ngayon niya lang na-receive February 5 na. So, medyo matagal pag cash on delivery kasi mas mahaba yung ano niya. Depende kasi sa rider eh. Kasi pagdating niya dun sa LBC branch, pick upin pa ng rider yon saka i-deliver. So, hindi natin masasabi kung maraming rider dun sa area nyo, kung masipag ang rider sa area nyo, hindi ko kasi alam. Unlike cash on pick up, pagdating ng package nyo sa LBC branch, ita-text na po nila yung mga kliyente natin. Take note, hindi lahat ng LBC branch nakakapag-text. So, kaya po tayo may tracking number para pwede nyo pong i-track doon yung mga orders ninyo, yung mga packages ninyo, para updated po kayo kung kailan ang time nyo para mag-pick up. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Mas mabilis yung pick up sa door-to-door delivery. Yes, less hassle, pero yung iba po kasi nating kliyente, may mga trabaho. So, hindi ko masabi yung time, hindi ko control yan kasi third party po namin ang LBC, ang couriers. Ang mga riders, wala rin po kaming contact dyan. Kaya, sa tracking lang po talaga tayo magbe-base at doon sa LBC branch na malapit sa inyo. So, kayo magde-decide kung gusto nyong pick up or door-to-door delivery. Mas mahal syempre yung door-to-door delivery. Ito pong Mindanao ay nagre-range ng 600 plus kapag 24 jars. Mindanao na po yun. So, hindi ko pa alam sa ibang areas kasi hindi na po ako nag-ads. Kumbaga, nag-trial and error lang ako. So, ayun, depende ngayon sa inyo yan kung paano nyo siya ipapasok sa package, kung paano kayo kikita, para dun sa mga soon-to-be resellers and business partners ko. Kasi, syempre, ako muna nagta-trial and error bago ko ipapasa sa kanila. Maayos namang nakarating, nakikita nyo naman, walang basag, walang leak. So, ganyan po namin pinackage ng maayos yung ating mga deliveries. Kaya dito, safe and secure kayo kapag naging business partner nyo kami na talagang iingatan namin yung mga packages ninyo. Kasi wala namang may gustong malugi, wala namang may gustong matalo, diba? Wala namang may gustong mag-abono. Kasi ang goal lang natin dito is tuloy-tuloy ang production, ang distribution para lahat kumita. So, eto si Sir, pag ito lumakas ng bonggang-bongga, may chance na pwede ko siyang bigyan ng special price para humataw siya doon. So, hindi naman, hindi mo masasabing favoritism kasi ako nakatingin kung paano ka trumabaho at kung gaano ka kasipag. Huwag mo akong hingihan ng discount ng order mo, isa, dalawa. Walang ganon ha. Kaya nga po tayo may reseller's price, may wholesale, may bulk. Kasi doon ko titignan kung gaano ka ka-dedicated doon sa ginagawa mo. Kasi baka mamaya humingi ka sa akin ng discount tapos benta mo isa lang, dalawa lang, unfair yun sa talagang humahataw. So, ito si Sir, syempre, dahil ito ay sa ads ko nakuha, nagbayad ako ng ads, mataas yung pricing niya. So, kung magbabad po siya, sa kanya lang po maa-avail yung mura, yung pinakamababang price na pwedeng makuha ninyo sa akin. Mas mababa pa po ako sa factory. Ganun po tayo ka-special, ganun po tayo ka binibigyan ng pagpapahalaga ng ating business partner. Dahil bakit? Iba yung marketing strategy nila, iba yung marketing strategy ko. Basta ako, binigyan lang ako ng magandang laman sa presyo, ako nang bahalang mag-workout doon. Ako na nag-compute kung magkano yung gusto kong kitain. So ngayon guys, kung mag-inquire kayo sa akin, ang sasabihin ko lang sa inyo kung magkano yung pinakamababang price na pwede kong ibigay sa inyo. So, kayo magde-decide magkano yung gusto nyong patong, kayo magde-decide kung magkano yung gusto nyong kitain, per day, per week, per month, kayo po magde-decide noon. So, bilang negosyante, dapat alam mo kung paano mag-compute. May calculator naman tayo, may cellphone naman po tayo. So, dapat, kahit hindi tayo pinanganak na matalino, wala tayong diploma, hindi tayo honorable mention lagi sa school, at least marunong tayong magbilang. Marunong tayong mag-compute. Yan yung pinakamahalaga. Kasi ako, ang lagi ko lang tinatanong sa supplier ko, magkano yung magandang price na ibibigay mo sa akin. So, pag
tingin ko, ma-workout ko siya sa gantong presyo, dahil kaya ko ilaban ng gantong presyo, done deal na tayo doon. So, yun ang maganda doon, na ikaw mismo nakakapag-isip ka kagad ng plano. Plano agad. Bago ka magtanong, nakaplano ka na. Paano mo siya ibebenta, saan mo siya iaalok, paano marketing strategy mo. Pwede ka magtanong sa akin ng mga ibang diskarte, kasi share naman din kita, hindi naman po tayo madamot. Basta, ang maganda lang is, pagdating sa payment, hindi tayo buraot. Pagdating sa mga bayaran, kailangan, tayo, active. Kasi syempre negosyo to. Hindi naman po tayo nagcha-charity, hindi naman din po tayo naglalaro dito. Pera, pinag-uusapan natin dito, okay? At pera lang yan. Dapat iniingatan mo yung tiwala ng supplier mo sa'yo. Kasi kapag halimbawa nawalan siya ng trust sa'yo, mahirap na. 'Di ba? At ito pa, gusto ko rin ingatan nyo yung market ninyo na huwag nyong ituro kung sino yung supplier. Para hindi siya dumirekta. Kasi katulad ko, sa sobrang dami ng kinakausap ko, hindi ko nakilala kung sino yung kliyente nyo. Hindi ko nakilala kung sino yung kliyente mo. Hindi ko na rin matatandaan yan. Dahil sa maghapon, napakarami ng kausap ko. As in, mapa cellphone, mapa video call, mapa dito lang sa paligid. Puro negosyo lang ang usapan, wala nang iba. So, yun lang guys. Sa mga nasa malalayong area, mamimili po kayo cash on delivery or cash on pick up. Pag cash on pick up yan, mas mura yan. Pero ang effort mo dyan, pupunta ka sa LBC branch na malapit sa'yo at pipick upin mo doon yung mga orders mo. Sa door-to-door delivery naman, ang pinagkaiba lang medyo mas matagal. Pero meron naman po tayong tracking number, pero less hassle kasi ihahatid sa bahay nyo. Ang kailangan lang, pagdating ng rider sa bahay nyo is may magre-receive at meron po kayong pambayad para makuha nyo po siya kagad. At yung effort din po ng pagdi-deliver sa inyo ng rider ay hindi rin po masayang. So yun guys, inuulit ko, ang courier po natin ay LBC, cash on pick up, and cash on delivery door to door. So if you're interested to be part of my team, PM lang!